At sa gitna ng mga banat ng ilang kandidato sa pagpapabaya umano sa agrikultura, ano naman kaya ang plano nila para sa sektor na ito? Yan ang laman ng ikatlong bahagi ng Saksi Special Series sa kanilang mga plataforma. Sa tindi ng El Nino, nagbibitak kaya di mapakinabangan ng ekta-ektaryang palayan sa Lupao, Nueva Ecija. Pati mga alagang hayop, kung di nangangayayat, nangamamatay. Isang taon lang, isang bis lang lamang kami magsaka. Kung minsan po, di kami nakakaahon sa pagbabayad ng mga nautang. Dahil nga po, kakaunti ang naaani. Sa buong Pilipinas, mahigit 40% pa ng mga lupain ang nangangailangan ng irigasyon. Bagay na bibigyang prioridad daw ng mga kandidato sa pagkapresidente pag nahalal. Naawa nga po pagtuunan kaming pansin ng mga nangaukulan para kami tulungan, para bigyan kami ng mga kaukulang mga patubig para naman kaming mga magsasaka ay makaangat sa kahirapan. Lahat ng presidential candidates nangakong gagawing libre ang irigasyon o kaya na may dadagdagan ang subsidiya nito. Saan sila nagkaiba-iba? Sina Vice President Jejomar Binay at Senator Grace Poe kapwa planong magbigay ng crop insurance at training sa mga magsasaka. At para makahikayat na mas maraming investor sa sektor ng agrikultura, tututukan daw ni Binay at Poe ang modernisasyon ng agrikultura at palalawakin ang agribusiness at agro-industrial zones. Tila pareho dyan ang planong food terminals ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte pero gagamitan ng railway system. Partikular niyang tututukan ang Mindanao bilang food basket of the Philippines. Post-harvest facilities naman ang tila katapat niyan sa programang Bukid Revolution ni Mar Rojas. Papalakasin din daw ni Rojas ang rice production sa bansa. Habang si Poe, gustong palakasin ang produksyon ng niyog sa bansa sa tulong ng Coco Levy Fund. Ang kompetisyon ng local farmers mula sa ibang bansa, balak bawasan sa plano ni Duterte at ni Senator Miriam Defensor Santiago kontra sa illegal rice importation ng mga kartel. Para naman sa research and development, plano ni Poe na magsagawa ng nationwide soil health mapping at analysis habang gagawa naman daw ng agricultural guide map si Duterte. Abangan bukas, komento ng mga eksperto kung epektibo ba at posible ang mga platapormang ito sa agrikultura.